So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At ito mga kahombre ko ha, makinig kayo. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Nagulat lang ako no, sa mga kaganapan today. Kasi sa EDSA mga kahombre ko at even sa Luneta, sa awa naman ng Diyos, no, wala namang naging gulo. Ang mga protestante na nandoon ay pumunta lang upang ipakita at iparamdam sa gobyerno kung ano ba talaga ang nararamdaman nila. Nakakagulat lang mga kahombre ko, no, nasa Ayala Bridge, kanina, nakita naman nating lahat, sa Recto, ngayon, at sa Legarda at sa Mendiola, kani-kanina lang, nagkagulo po na napakalala. Alam nyo mga kahombre ko, ito, sinabi ko naman to sa nauna kong naging video. Ang manggulo, hindi parte ng pagiging Pilipino. Pwede nating ipangalandakan na mahal natin ang bayan natin at kung ano-ano pa. Pero mga kahombre ko, yung manggugulo, ibang usapan na yon. Lalong-lalo na. At isipin nyo kanina, sa Ayala Bridge, nakita nyo, merong isang truck na naaberya, na may container, sinunog yung container. Now, mga kahombre ko, nasunog yung mga gulong ng truck. Meron pa po silang sinunog na NMAX na motor, na which motor yon ng mga pulis at nanakawan pa po ng isa pang motor ang isa sa mga pulis. Kita nyo na, sinamantala po, mga kahombre ko, ng maliliit na grupo na ito, ang kriminalidad na hindi po acceptable, mga kahombre ko, para sa ating lipunan. Kasi naandito tayo upang ipaglaban ng tama, tapos ang gagawin ng mga tao na ito ay kamalian. Tulad niya, nakita natin kanina sa Mendiola. Ngayon, nakikipaglaban din sa Recto at sa Legarda ang ating mga kapulisan. Napupuruhan po, mga kahombre ko, ang ating mga kapulisan. Tinatamaan sa ulo, tinatamaan sa binti, tinatamaan sa muka, kung ano-anong kadiring bagay ang napapapunta sa uniforme nila at mga batong malalaki. Meron pa po na nakuyog. Mga kahombre ko, ang mga pulis actually ay hindi natin kalaban. Ang mga pulis, mga kahombre ko, kakampi natin. Kailangan nating maging kakampi ang mga pulis kung gusto natin na maging successful ang rally at mapakinggan tayo. Pero mga kahombre ko, anong nangyari? Dahil lang po mga kahombre ko sa kagagawan ng iilan no, na mga tao na nag-build nitong maliliit na grupong ito na nanggulo, no? Ngayon lumalabas na agresibo na ang ating protesta. At hindi po yan makakabuti mga kahombre ko. Kasi sa totoo lang, mas maganda ang mapayapang protesta. Pwede ka naman magmure habang nagpo-protesta ka, di ba? Kita nyo naman kanina, si Vice Ganda. Kung ano-anong pinagsasasabi niya, nagmumura-mura pa siya, okay lang yon. Pero, yung idadamay mo pa, yung mga gamit ng ibang mga kapwa mo Pilipino, tulad ng motor, mga stoplight, sinisira, alam niyo yun, tas nagvavandal kung saan-saan nagsusulat, kung ano-anong binabato, sinisira yung propiedad ng LGU, mga tiles, mga walls, kung ano-ano, no, para lang may maibato. Property ng iba, sinisira para lang may maibato sa pulis. Mga bote, mga kalakal, pinagbababato sa mga pulis. Mga kahombre ko, hindi po tama yon. Tama lang, no, na itong mga kabataan na ito na nakita natin kanina, nahuli. Kasi hindi po ganyan ang tamang pamamaraan upang ikaw ay dinggin ng gobernansa. Mga kahombre ko, baka iniisip ng mga kabataan sa Pilipinas na porke naging parang okay kahit papaano yung naging sitwasyon sa Nepal, no? At sa Indonesia, yun na yun dapat nating gayahin. Huwag po nating kalimutan mga kahombre ko na even ang Nepal ngayon ay nakaluhod mga kahombre ko. Kung hindi nyo nalalaman, nakaluhod po ang Nepal kasi ang dami nilang dapat i-reconstruct.
Yung White House nila, yung Malacanang nila, kailangan nilang i-reconstruct yun. Ang dami po nilang dapat i-reconstruct na winasak mismo ng tao nila. So could you imagine, mas maganda ang kilos protesta na mapayapa at nakita rin natin na ang dami rin pong nag-away-away between them kasi bawat isa sa mga grupo nila may iba't ibang mga paniniwala. Kanina meron pang isang madre na 99 years old na nabastos lang ng ibang grupo. Kasi iba yung paniniwala nila sa paniniwala ng madre, mga kahombre ko. Papaano natin mariresolve ang problema ng flood control, ang problema ng corruption, ang problema ng gobernansa natin sa ating bansa kung pati tayo mismo, no, na nagpo-protesta, hindi rin natin alam totally kung ano pinaglalaban natin. Kasi mga kahombre ko, kung tatanungin natin, yung mga batang nanggugulo kanina, ano ang ipinaglalaban nyo? Ang sagot nila kanina, gusto naming pasukin ang Malacanang at sunugin ang Malacanang. So what do you expect? Siyempre mga kahombre ko, hindi ba kahihiyan yan kung masusunog ang Malacanang? Solution po ba mga kahombre ko na sunugin ang Malacanang para sa tingin nila makuha nila yung peace? Hindi po nitong mga to nakikita sa mas ayos ang sitwasyon. Ang mga bagay ay nakukuha kahit sa simpleng pananalita lang at simpleng pag-e-express lang sa sarili-sarili natin, mga kahombre ko. Alam niyo, alam ko naman din, no, sa isang banda na pagod na ang mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi mapapagod sa sitwasyon na ito? Only yung mga taong poorest of the poor ang makakaintindi nito. Tama? Pero, mga kahombre ko, wag rin nating iisang tabi, no? Kapag ka-violence ang ipapakita natin sa kapwa natin Pilipino, sa mga kapulisan, most probably, violence lang din ang ibabalik nila sa atin. Samantala, kung doon tayo sa tuwid na pagpapahayag ng ating mga saloobin, maaari pa tayong mapakinggan. At rinig na tayo, mga kahombre ko. Kung hindi nyo nalalaman, nagbigay ng statement si Claire Castro. So nakikita nila, so napapanood po nila ang sitwasyon. Nakikita nila. At klaro yan sa presidente. Kita nyo ba yon mga kahombre ko? Pero, ang manakit mga kahombre ko ng mga kapulisan ay hindi makakapagpanalo sa atin. Nakita natin dito mga kahombre ko. Nakakaawa ang mga kapulisan. Sobrang tindi ng corruption. And I actually believe lahat sila from top to bottom ay involved sa S na to. Involved ang pinakamataas sa gobernansa hanggang sa pinakamababa, involved yan sa skandal na to. No? Totoo yan mga kahombre ko, kahit saan mo tingnan. Pwede ba naman na ang problema ay nasa gitna? Hindi po pwede. Ang problema, nagsisimula yan sa pinakaulo, sa pinakamataas. Diba? Pababa. Hindi pwede na gitna, pababa. Ano yun? Hindi nakita nung nasa taas? Syempre, yung nasa taas, mga kahombre ko, ang nagbagsak ng budget, ang nag-aproba ng budget. Alam natin lahat yon. Huwag na tayo magpaikot-ikot dito. Totoo yan. Pero, hindi po violence ang sagot sa sama ng loob ng mga Pilipino. At lalong-lalo na, hindi tama na manakit tayo ng mga kapulisan. Mga kahombre ko, may pamilya rin po yung mga yan. Sa totoo lang. Meron pa nakuyog, nakita nyo. Grabe yan mga kahombre ko. And actually, sobrang tindi at husay ng mga pulis na ang pinakita nila ay maximum tolerance. Grabe, ang hirap nito mga kahombre ko kasi kung makikita natin, wala rin silang mga dalang armas. Wala silang dalang mga baril, di ba? So, it's just defense for them. Kasi yung mga tao talaga, magbabato yan ng kung ano-ano. Di ba? Nagsusunog pa, boting nag-aapoy, kung ano-ano pang ginagawa nila. Siyempre mga kahombre ko, grabe, di ba? Iba talaga ang mga nangyari today. May positive, pero may negative din. Alam niyo yun? Sana na lang nawala na lang yung violence. Kasi wala ang nangyari. Naglabas sila ng watawat, ng straw hat.
Now, wala naman po tayo sa One Piece. Hindi naman ito anime, mga kahombre ko, no? Alam niyo yun? Hindi po pwede ang ganyan. Dapat ang hawak yung bandila ng Pilipinas. Hindi bandila ng Straw Hat. Sa tingin nyo, mga kahombre ko, nasa tama ba ang mga gumawa ng violence today o nasa kamalian? Nasa tama ba ang mga pulis o nasa kamalian? Mga kahombre ko, ang mga pulis po ginagawa lang nilang trabaho nila. Parati natin tandaan, this is only work for them. Ito po ay trabaho nila dahil yan ang dapat nilang ginagawa. Ang depensahan, ang tama, peace and order. Siyempre, wala ng peace and order. Kailangan nila yung gawin. Di ba? Ang depensahan, yung kung ano man, yung maaaring ma-damage ng mga tao. Di ba? Ewan ko. Yun lang. One lang. Good fucking vibes. Okay lang ba? Alam nyo ba, mga kahombre ko, at sa mga tao na winalangya at sinaktan ang mga kapulisan, na pinagtatawanan po tayo ng mga nasa taas. Kasi hindi naman pulis ang kalaban natin. Nakakatawa na ang nag-aaway-away ay yung nasa baba nila. Ang tunay na kaaway, mga kahombre ko, ay nasa Malacanang. Paano nangyari na ang inaaway natin ay mga kapulisan? Dito pa lang, mali na po agad ang ating nahakbangan. Ang ating hakbang. Yan ang problema. Pinagtatawanan lang nila tayo, mga kahombre ko, kasi wala tayong unity. Bawat isa sa atin may idea na iba. Kung hindi rin lang pala kayo handa, kung hindi rin pala kayo educated sa kung ano pala talaga yung gusto nyong mangyari, sana pala hindi na lang tayo nagrally. Usually, mga kahombre ko, yung mga nagiging successful na revolution, yung mga tao, mga kahombre ko, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa sa pila, sa linya, alam po nila kung anong pinaglalaban natin. Eto pong mga bata na nagfi-feeling na malulupet, nagfi-feeling na mga main character na pati mga kapulisan, nagva-vandal, winawasa kung ano-ano, motor, kotse, sinusunog. Kalokohan po to, mga kahombre ko, no? Hanggang ngayon may binasag pa sila na isang pintuan ng shop, no? So, paano nangyari to, mga kahombre ko? So, hindi po nila alam kung anong pinaglalaban nila. Pinapakita lang nila na galit sila, pero they are thinking dumb. This is very dumb. Hindi po tama yan, mga kahombre ko. I really hope na totoong itong mga to ay managot. No? Kasama ng mga buhaya, kasama ng mga korap, huwag sanang malihis ang issue. Kasi ngayon, meron na naman silang bala sa atin. Ang bala nila sa atin is nagwala tayo at sinaktan na ang mga pulis, ganto ganyan, tama? So ngayon, baka malihis ang issue. Sana, mga kahombre ko, hindi yun ang mangyari. Iba-iba tayo, mga kahombre ko, ng sinusuportahan. Pero iisa lang ang ating layunin. Ang mawala ang mga korap at managot ang mga may sala. Ayan talaga ang ating pinaglalaban. Pero, sigurado ba tayo na itong mga nanggulo na ito, yun talaga ang pinaglalaban nila? Ganyan po ba ipaglaban ang sinasabi mo na managot ang korap at may mga sala, ang gumawa pa ng iba pang sala? Ewan ko lang, mga kahombre ko. Tanggalin natin ang mga kulay. In fact, I believe, natuwa ako sa mga nakita ko na pagka may naglalabas ng Duterte or naglalabas ng BBM, pinagmumura sa EDSA. Tama yon. Kasi we should stand as Filipinos, mga kahombre ko. We should stand as one. Filipino para sa Pilipinas, mga kahombre ko. Isang nasyon. Hindi po red, blue, pink, yellow. Diyos ko Lord, ang daming mga artista, mga kahombre ko, and ang dami rin mga politiko na mga nagsidagsaan. Alam naman na natin kung ano ibig sabihin niya. You know this. Kung ano yung sinusuportahan nila. Man, mas believe pa rin ako sa mga nagrally ng walang kulay. Yung mga legitimate na mga estudyante, lalo na worry sa kanilang mga future. Mga kahombre ko, manatili po tayo
sa iisang layunin natin. Ang may mapagbayad sa mga buwaya na to at managot po ang mga korap at ang mga may sala. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.